lang, nakakasawa na ang pag-uusap. Diba? Tingnan nyo. Bigay na! Kailangan ibigay na, di ba? GNA? Magkano? Bigay na! Tingnan nyo naman yung ano natin, di ba? O yung salary increase. Di ba? Ginawa tayong kumpay. Buoy na, buo! Di ba? Bigay na! Simula tayo na ibigay na. Yung 30% full implementation na. Ano nangyari? Wala pa rin. Sa ating mabababa, malaki yung 30%. Malaking bagay sa atin yun. So dapat, ang dinidiferensya lang, yung hindi kagad na ibigay. Pero yung full implementation, dapat, Bigay na! ibigay na. Diba? 70%. Dali lang sa atin yun. Eh sa kanila, yung 70% may pagaliyo kasi talaga na sweldo nila eh. Diba? Yung CNA, ilang beses na, nagpasalin-salin eh. Kumbaga parang ano lang, parang bola, pasapasahan. Sumulat sa DBM, management, ipinito sa GCG, ipinito ulit ng GCG sa atin. Ha? Ay, parang ano eh, parang tag ito eh, parang makata na, parang tumahimik ka eh, bigyan muna kita ng candy. Di ba? Bigay na! Na dapat ibigay na. Yung gasoline allowance. January pa lang, yung ibang region, hindi na nabibigyan ng gasoline allowance dahil may AOM ang COA sa mga area. Pasalamat pa nga ang Mega Manila, at least February, January nakakuha pa, di ba? Pero yung ibang area, January wala na sila. Tapos ngayon, ang nangyayari, nagkakaturoan. Nagkakaturoan ngayon kung sino yung nagpahinto ng gasoline allowance. Ang sa akin lang, alam naman nila eh. Diba? Meron tayong mga admin sa bawat area. Ibig sabihin, hindi nagre-report sa kanila na hindi nakakakuha ng gasoline allowance. Diba? Dapat, ang hanapin nila kung sino yung nagpabaya. Kung sino yung itawad ng ayos na. Ang hanapin nila. Kung sino yung hindi nagkasikaso. O ngayon, binigay sa inyo, February, nakakuha naman kayo ng March? O, hindi naman. Ang tanong, magkano binayin sa tubo? Alam po, yung utang nyo na yun eh. Diba, nabali nyo na yun eh, diba? Di dapat pala, mabayaran natin sa kanila yun. O, di isa pa, yung ibinigay sa inyo, nag-gasoline allowance, noong time na yun, nang hindi kayo binibigyan, magkano ang presyo ng gasolina? Magkano ang presyo ng gasolina nun? Ha? 90 lang ba? O umabot sa 94 yata, 98, diba? Swerte pa rin tayo dito. Pero tingnan nyo sa ibang area. 100 mahigit ang gasolina ron. Ngayon, binigay, kagabi, nag-check sa akin ang Cebu, yung isang officer natin doon. Hanggang ngayon, wala pa rin daw sila. Hanggang ngayon, wala pa rin silang gasoline allowance. Ito! Ito, ibigay! Yan! Yan ang maganda. Yung CNA.
CNA ang magpapalibigay dahil kailangan kailangan natin yan. Dahil 2017 pa, nagsimula yung CNA na yan, na lahat ng merong active CNA noong 2017, nagbibigay na. So, post office lang ang wala. Appeal post lang ang wala ng CNA. Na ngayon, ay naipaglaban natin, nagkaroon tayo ng CNA signing, kaya qualified na tayo na mamigyan tayo ng CNA. Ang tanong, di ba? Oh. Ilang beses natin ano to eh. Kaya nga sabi ko nga, ano ba meeting kami? Sinasabi ko na nga, nagsasawa na nga ako sa kami meeting dyan sa CNA na yan eh. So kailangan talaga, kumilos na tayo. Hindi na makuha sa usapan. Puro meeting na lang. Pagpasa na. O, di ba? Yung subsidy ay hinihingi ko. Hindi ko naman sinabi na panghabang buhay yung hinihingi natin. Subsidy nga lang. Na pag bumalik naman ng tamang presyo ng gasolina, pwede yung tanggalin. Di ba? Tama. Oh. Wala pa rin. Ano ka ngayon ang ginagawa ng korporasyon? Puro salita, ganun lang. Wala. Wala mangyayari sa ganun, puro usap-usap na lang. Kagabi na, may tumawag sa akin eh. Sabi sa akin, huwag ko narulit-tuloy yung rally eh. Lasing pa, lasing. Lasing pa yung tumawag eh. Sabi pa naman sa akin eh, nag-uusap naman kayo, hindi ka ba nahihiya? Sabi ko, bakit ako mahihiya? Sila dapat ang mahihiya. Di ba? Sila dapat ang mahihiya. Kasi, ako ang nakakahiya sa mga membro. Di ba? Pag hindi ko pinagkakita yung mga hinaing nyo, ano sasabihin sa akin? Wala akong ginagawa? Ibigay na. Kailangan ibigay na yung mga nararapat na para sa atin. Yun lang. Promotion. Tingnan nyo Tingnan nyo yung mga nararapat na matataas. Yung sa pwede eh. Ngayon, ilan yung nilabas nila ng promotion para sa mga series ngayon? 15. Alam niyo ako ilan? Ang pwede nang maregular na COS? 15 lang. Sabi mo, kung Mega Manila, 15? Eh dito lang sa NCR eh. Hindi pa kasama yung Caribu ha. Yung Bulacan, Rizal, Cavite. NCR alone. 17 post offices delivery yun ha. Ibig sabihin, kung bibigyan ng tigi-tigisa na maregular ang isang post office, kulang pa ng 2. Ibig sabihin, mayroong 2 post office na hindi pa mabibigyan ng tao na promotion. Isipin nyo. Tapos isa pa, pagdating sa deliberation, kawawa naman yung mga empleyado natin, tinatalo ng mga tagalabas. Isipin nyo, tumanda na rito sa post office na matagal na naghahangad ng promotion. Pero ang kukuha, tagalabas. Ayaw sila. Tama ba yun mga kasama? Sinasabi, walang palakasan. Siya hindi nakakaalam. Siya lang naman eh. Sino ba ang nagpapakahirap ng todo sa korporasyon ito?
Di ba, kartero? Na dapat ang pinagtutuunan ng pansin ay yung mga kartero. Wala kang bag eh. Walang bag? Walang bag. Eh, meron naman daw kayo. May bota daw. Meron naman daw kayo pambili. Alam mo, sa totoo lang, ako believe nga ako sa inyo eh. Biro mo, hindi na nga kayo nabibigyan ng gasoline allowance na delay. Biro mo, nakakapag-deliver pa kayo. Di ba? Kasi, gusto natin na umangat ang korporasyon, di ba? Isipin nyo, ako sabi ko nga eh, kapag tiis ang mga kartero na ng 2 buwan na hindi nabibigyan ng gasoline allowance. Di ba? Hindi mo na magayanda. Hindi lang gas lang. Picture. Mga katingayper. Ay, dito kayo! Patanda kayo! Para makita. Dito kayo! Ito, luwag pa oh. Daw. Para sa atin lahat to, para sa atin lahat. Paano tayo makikita na malakad lang yan kung nandiyan kayo? Dito! Dito! Picture ka. Ha? Video ka. Picture lang ako na video. Bakit? Eh, kung nakakita kayo sa kap, natakot kayo? Ay, natatakot. Karapatan natin to. Karapatan natin itong ginagawa natin. Uy, no. Nasa batas to, nasa batas. Eh, ako yung ginagawa natin na to, eh, hindi lang naman para sa akin. Para sa kanila rin. Yung ginagawa natin na to, meron ba kayong nakikita na pag-angat ng korporasyon? Tingnan nyo na lang. Ha? Palibasa nga na Picture. Tingnan nyo na lang ha. Postal ID. Ha? Hindi mo sa postal ID, may kahani mo tayo. Di ba? Oo, tama. Pero private. Na kaya namang siluhin ng korporasyon. Di ba? Bakit kailangan may kahani mo tayo? Kaya naman natin na mag... oh. Kaya naman natin na tayo mag... ano yun eh? Oh. Kaya naman korporasyon na mag-provide kung ano man yung ginagamit nila. Di ba? At isolo pa natin yung kita. Hindi ba kung tutuusin ha? Marami silang ginawang palpak. Yung PTCC, kumikita ng 44 million sa taon. Ha? 44 million kinikita sa taon. Ano ginawa nila? Tinanggal? Kala ko ako silang mga korporasyon. Bakit tinanggal? Kung di ba ako sumulat, na ibalik, hindi babalik. Sumulat ulit ako na ibalik niya yung dating postage rate. Yun ang hindi ko pa alam kung kailan nila ibabalik. Gano'n kalaki na wala? 40%? Isipin nyo? Paano angat ng korporasyon kung ganyan? Yung iba nga nagtataas eh. Tayo nagbababa. Yung mga opisina natin, yung sinasabi nila na kapakanan ng empleyado ang inuuna nila. Tingnan nyo yung Manila CPO. Tingnan nyo yung Manila CPO. Pumunta kayo ron. Tingnan ko kung tumagal kayo sa sobrang init. Meron na nga na, ano buti, ginestro. Yung ba sinasabi na kapakanan ng mga empleyado? Kung kapakanan ng empleyado ang tinitingnan nila, libutin nila.
Tingnan nyo. Tingnan nyo kung ano yung kalagayan ng mga post office. Diba? Hindi natatapos dito. Yung pinaglalaban natin. Masyado tayong ano eh. Masyado tayong yung pinihirapan. Lalo na sa CNA na yan. Grabe. Ang tagal-tagal na yan. Ang tagal-tagal. Tuwa nga kami. The first time magkakaroon ng CNA ang of pinahihirapan pa tayo. Diba? Hindi na. Yan na lang ang hinahangad natin. Dating maliliit, malaki para sa atin yan. Na magkaroon man lang tayo ng another benepisyo dito sa korporasyon na to. So ay makakakita na yung ibang buti nga yung ibang agency eh. Di ba hindi kumikita? Merong CNA? Meron. Di ba? So, yung ibang agency hindi kumikita. Di ba? Pero meron silang CNA. Tayo kumikita. Itinatago pa yung kita. Ha? Labas na! Labas na! Alam mo sa totoo lang, alam mo sa private nga eh, yung mga ganyan, talagang inaano nila yung ano eh, yung kumpanya eh. Di ba? Dinedate lang yan, sinasara. Pero tayo, mahal natin kasi yung korporasyon. Ayaw din natin masira. Di ba? Pero yung ginagawa sa atin, ano? Tingnan nyo. Ilan na naman yung mga naka-open na item? Ang matataas. Dami na naman. Diba? Dapat ang inuuna, operation. Yung mga tao sa operation ang inuuna. Dahil yan ang nagtitilipan ng mga sulat. Mga sasakyan, makakakita na, saka makakakita na walang pyesa. Ang gagawin, kakauwiin yung siya. Hanggang sa maging total rate. Di ba? Pili mo, mga post offices nagigiraman ng sasakyan. Saka makakakita. Ang laki-laki ng korporasyon na to. Tapos makikita mo, naghihiraman ng mga sasakyan yung mga post office. Yun ang tinitingnan natin. Kailangan, alam mo saan, ako nga eh, nagtataka nga eh. Tuloy mo yung COS, saka yung mga LC, alam mo kung magkano na lang diferensya sa sweldo? Siguro mga 50 pesos na lang. Di ba? Kunti na lang, di ba? O bakit hindi pa kayo regular? Hindi pa nila regular ang mga COS. Eh kung hindi naman pala ganun eh. Kunti lang diferensya na sweldo. Di ba? Ako, sa totoo lang, ako naranasan ko kasi yan eh. Naranasan ko na matagal akong casual. Alam niyo ba na, bago ako na permanent eh, 15 years? Bago ako na permanent? Tapos yung mga bago lang eh, mga 5 years, nauna pa sa akin. Kaya ako sumali ko sa union. Sabi ko, hindi ko gagawin yun. Hindi ko papayagan yun, ganun. Eh kung tutusin na eh, bawal na yung mga COS, bawal na humawak ng mga pagkakulang yan eh. Kaya hindi na tayo magreklamo eh. Isa pa, ilan yung regular na nagre-retiro na ang sinasabi nila ay hindi pwedeng palitan ng COS. Ngayon, ang tanong ko eh, yung umalis na regular, sino gagawa ng trabaho niya? COS, di ba?
Paano na yung trabaho ng COS? Ano mangyayari ngayon? Kunya, kartero na lang. Nag-retiro yung kartero. Sino papalit? COS or bayanihan, di ba? Bayanihan. Paano natin ngayon mapapadali ang mga sulat? Kung puro bayanihan na lang. Alam mo ba kung may kwento ko nandun sa GC natin ng mga postal. Regular sila. Tatlo silang regular sa 91 barangay. Isang regular, dalawang COS sa 91 barangay. Isipin mo 91 barangay 91 barangay. Alam niyo ba ginawa? Bakit walang kita? Tinanggal yung dalawang COS. Isang regular na lang natira. Alam mo, tinawagan ako, sinuusap ako. Sabi niya, press, mag-resign na ako. Hindi ko kakakayanin yung dalawang municipality, 91 barangay. Ayun, nag-resign. Kung titingnan nyo sa GC, meron akong sinabihan na yung Charlemagne. Yun, nag-resign siya. Napilitan siya mag-resign. Napilitan siya mag-resign. Ewan ko kayo, anong ginawa nila. So, yun yung sinasabi ko mga kasama na dapat mapagmatsyag din tayo. Kaya natin binuo ang union kasi naranasan naman natin yung dating union wala namang nagawa. Although kasama rin kami sa union na yun, wala. O tapos ngayon, tuwan-tuwa sila ngayon. Yung mga kalaban natin union, tuwan-tuwa na hindi raw natin nakuha yung CNA. Isipin nyo, kasama naman sila sa makakakuha nun. Yung pala, nalaman ko, yung dating post-it, nagigit pala nila. Hindi na naman, pagka nagkaroon ng CNA, lalakas lalo ang postal. Di ba? Tapos umaasa pa sila na magamo ng eleksyon. Tigas na mo ba Diba? Isipin nyo. Marami sa atin ang naaapi na hindi naman natutulungan ng kabila. Ako dito sa atin, kung meron kayong problema, kumapit kayo sa akin, tutulungan ko kayo. Huwag lang pera Kung may problema kayo, tutulungan natin kayo kung ano man yung ano. So mga kasama, ito, kaya tayo nagaganito, para ipalam natin sa management na ito yung mga hinaing natin. Ito yung mga hinaing natin na siguro naman, dito, mapapakinggan tayo. Kasi, kung puro sulat, puro meeting, wala rin nangyayari. Siguro this time, sa ginawa natin ganito, meron mangyari. Ano dapat na ibigay natin? Ibigay sa atin? Lahat, ibigay na! Lahat ibigay! Kulang kaya lahat, ibigay! Nagtataka nga ako bakit ano gagawin nila sa pera Baka tayo pa ibigay sa atin yung mga pangangailangan natin dito Tapos ngayon maglalabas sila, magbibigay ng bota saka ng raincoat. Diba? Sanay na nga kayo maulanan matagal na panahon diba? Yeah. Yung bagyo nga Kailan pa yan? Kung tinitingnan yung manggagawa, hindi na natin kailangan sabihin sa kanila Di ba? Sila na mismo ang makaalam. Isipin mo, makikita. Saan makakakita ng kartero ang dalang bagi backpack?
Di ba? Bayong pa nga eh. Sira-sira pa iba. Bayong. Iba, naka-plastic na iba, naka-plastic. Iba, naka-plastic, di ba? Pero makakakita ng ganun. Oh. Hindi ba maganda yung makikita na ang post office eh, ay, ang ganda ng bag nila. Di ba? Eh, minsan nga, kartero, pagka hindi naka-uniform eh, akala mo, hindi kartero kasi nga, yun lang sa bag, dala, backpack eh. Di ba? Yung salary increase natin yan, isa pa sa nilalaban natin, yung step increment natin. Di ba? Ang tagal natin inantay na makapunta tayo sa ganung step. Di ba? Tapos kumikta si step 1, kapares lang natin yung bagong na regular. Di ba? Makakakita ng ganun. Oh. Ilang beses na ako sumulat sa kanila. Buti naman ngayon, yung ibang nagmagaling na sila ay nag-step 5, step 6, eh buti na lang nagising ang COA, hinihingan sila ngayon ng approval ng GCG. Bakit sila nag-step 5, step 6, yung mga matataas? Bakit tayo hindi? Balik tayo sa ano eh. Di ba? Step 1. Step 1. O sila nag-step 5, step 6. Sa yun, sa nilalaban ko. Sa yun, sa nilalaban natin. Ano mo, sumagot ng napakita ko nga sa kanila yung sabat ng GCG. Huwag resolution lang yan. Kailangan, kahit na kasi yan. Huwag resolution lang. Bakit may nakagad na? Kung ano-ano pa hinihingi nila. Punta ka na dito. Dito sa Manila dito. Sa office. Mga kasama, hindi natatapos dito to ha. Hindi natatapos ito. Lahat ngayon ng pangangailangan natin na hindi pinibigay, dito natin dadalhin. Dito natin dadalhin. Kasi hindi na tama yung hindi na tama yung nangyayari na puro usap lang. Walang nangyayari. Kaya ako nga nagtataka nga ako. Purihin nyo, pinalis natin yung dating post-gym. Di ba? Pinakasuhan natin yung dating post-gym, di ba? Yun nga lang, yung mga dating nakaupo, sila pa rin ang nakaupo. Yung dating tumira sa atin sa CNA, yung past administration, Sila pa rin. sila pa rin ang nakaupo ngayon. Sipin mo. So, ano dapat? Ang galing. Palitan, di ba dapat? Di ba? Palitan. Ang lalaki na sweldo. Ang lalaki na sweldo, hindi man lang isipin na yung, tulungan natin itong maliliit. Di ba? Wala eh. Tama ka, sarili lang talaga. Bakit nila intindi niya CNA? Yung lalaki na sweldo ng mga yan. Kailangan ibigay ang CNA. Kailangan ibigay. Bigay ang kulang. At ibigay din ang salary increase natin. Sipin nyo, Bimo, 30%, malaking bagay sa atin yun. Yung 30% na yan, dapat talaga ibigay nila. Sana naman, matulungan tayo ng Malacanang. Alam mo yung isa CNA na yan? Nung nag-meeting kami kahapon sa CNA na yan, nagsalita na ako sa kanila talaga eh. Kasi, gusto nila makipag-usap sa GCG tungkol dyan sa CNA.
Di mo usap na naman sa GCG? Samantalang yung sulat mo nga sa GCG, October ako sumulit sa GCG, sinagot lang ako nitong February. Hindi mo ganun katagal. Ibig sabihin, iintay na naman yung yung schedule sa GCG para makapag-usap. Itinabay. Kaya ako nagsalita na ako. Tapusin na natin ito. At dadali na namin sa Malacanang to. Sa Malacanang na kami hingi ng tulong. Baka matulungan pa kami. Tama ba yan mga kasama? Hindi tayo pupunta. Susulat tayo. Kapagod, haharangin lang tayo dun eh. Susulat na lang. Susulat na lang tayo. Papayag ba kayo na pumirma lang sa sulat? Pero mo, napaalis natin yung dating post-it na kung ano-ano pinagagawa. Tapos wala rin pala tayo makikita ngayon. Kung sino yung gusto magsalita sa inyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung ano man yung mga hinaing nyo. Ay, wag. Ako maglalagay. Ako maglalagay. Paano mo yan? Mga gusto nila magsalita. Mga gusto nyo mga magsalita. Mga kasama, dito po tayo NTUC, dito po tayo, created po tayo ng National Trade Union. So, sila po yung tumutulong sa amin sa mga seminar. Sila po yun. Nag-advise din. Magandang hapon po sa mga kasama natin sa Postal Service o sa pinag-isang organisasyon ng mga samahang tagapagpangalaga ng liham sa buong Pilipinas. Kami po ay malungkot dahil ang mga pagdalawa ng postal ay inulirakan ang kanilang dangal sa pamamagitan ng paglabas sa mga karapatan nito at sa mga interes na pinaglalaban. Pinapaikot kami! Katulad na lamang nung pag-release ng CNA incentive na matagal na itong pinaglalaban simula pa noong naipalitan ang general manager ng Postal. Pero matagal na itong ipinagkakait at ang mga dagdag na mga sahod o yung salary increase malungkot dahil sa pag-usad ng wage increase na hinilitara ng gobyerno na pag-iiwanan ang mga manggagawa nito na halos kaunti na lamang ang diferensya sa mga bagong empleyado. Napakasakit dahil yung higit sa 10 o yung 20 serbisyong taon ay kaunti na lamang ang agwat na sahod nito sa mga bagong kareregular pa lamang o yung bagong empleyado. Kaya napakasakit. Kaya ang ginagawa ng mga empleyado, para bagang sabi nila maluwag ng pintuan ng postal service. Kung ayaw ninyo rito, umalis kayo. Napakasakit pong pakinggan yung ganung sasabihin sa atin. Alam natin na minahal ninyo ang inyong pinaglilikurang Philpos. Minahal nyo to dahil nagtagal kayo ng serbisyo dito. Pero malungkot dahil ito ang isinusupli sa inyo. Kaya sana sa mga sama-sama nating pagkilos, makarating sa kinauukulan ang ating mahinaing hanggang patungo sa Malacanang. Dahil hawag nating hahayaang maubos ang mga empleyado ng postal service. Minsan ko lang naranasan na pumunta sa isang serbisyo ng postal station ninyo. Halos tulang sa tao. Kung sabi nga nila, multitasking na kami rito. Dati, 6 kami rito, ngayon 3 na lamang. Ang nakakatakot, baka maging 2 na lamang sila rito sa isang postal station. Imbis na mapaigay ang serbisyo sa mamamayan, hindi ito magdudulot ng
pakinabang sa sambayanan dahil bumabagal po ang serbisyo sa postal. Hindi po pinakikinggan ng Union. Sila lamang po nagdidesisyon kung ano ang gusto nila. Mas ramdam ninyo ang serbisyo kung paano paularin. Pero ano ang isinukli? Kulang na benepisyo, pagbawas ng mga empleyado, at nung naalis ang ibang empleyado sa pamamagitan ng pag-resign o nag-terminate o ano mang pamamaraan na nabawasan kayo, anong ginagawa? Maaring hindi na nila pinapalitan. Maraming umaangal ng mga empleyado sa mga postal station na sobra yung kanilang hirap. Halos nagtsatsaga na lamang sila dahil ganun nila kamahal ang kanilang trabaho sa postal service. Sana marinig ito ng pamunuan para ibigay yung mga nararapat ninyong benepisyo. Ang napakasakit nito, yung sipa ng gasolina, na ang mga kartero mismo na gumagamit ng gasolina ay nag-aabono. Na imbis na dagdag na lamang sa kanilang kita, nakabawasan pa sa kanilang sinasahod. Dahil sila mismo ay nag-aabono ng kanilang mga gasolin. Dahil yung gasoline allowance, kung sosamahin nyo sa kabuuan nito, nung dating hindi pa nagtataas ang gasolina ay sapat. Eh alam naman natin, halos dumoble ang halaga na ating binibili. Management, napakasakit po. Dahil ramdam natin, para po namamatay na ba yung karapatan ng mga manggagawa? Huwag po tayong matakot na ipahayag ang ating nararamdaman. Ito po ay ginagarantiya ng batas. Lalo na po't meron tayong union. Ginagarantiya po ito. Alam naman natin na ang sama-samang pagkilos, kung tayo po'y buo, ito po'y malakas na puwersa. Ito'y magiging daan natin upang makamtan lahat ng ating ninanais. Narinig ko rito dahil sa mga promotion, yung mga kasama nating empleyado rito. Yung mga bagong pasok, yun ang napopromote. Samantalang ang mas may nakakaalam ng trabaho dito, yung higit na serbisyo na iniluklok sa kumpanya. Yung 5 taon, 10 taon, 15 taon, pero hindi binibigyan ng promosyon. Napakasakit ito dahil yung bagong pasok, halos anak mo na lang, tatawagin mo, sir, ma'am, dapat kayo na matatagal ng serbisyo ang binigyan ng para sinasabi Para at nila, least may ano sila, assurance sila na wala tayong gagawin. Alam natin mga kasama na kung gaano yung amahal yung inyong serbisyo ay kung hindi sila magpapatuloy, hindi rin magpapatuloy ang kumpanya. Ganon nila kamahal. Pero yung sinasabing pagmamahal na yun ay hindi tsaka yung inyong tapat na pagsisilbi sa postal service. At alam naman natin lahat na ang inyong hinihingi ay yung mga nararapat lamang. Dahil ito'y nakasulat sa DBE Circular 2024 at DBM Circular 2025. Yung halos lahat po ng korporasyon na pinapatakbo po ng gobyerno ay meron po CNA. Pero napakalungkot po ang taga-postal hanggang sa ngayon. Wala pa rin sa mga nakaraan. Pero malungkot tayo. Hanggang kailan tayo magtitiis. Pero huwag po kayong mag-alala, ang union po ay gagawa ng paraan upang makuha po lahat ng mga benepisyo na pinagkait sa inyo. Sasama-sama po natin pagkilos, sama-sama nating hihilingin na makuha ang lahat ng mga nakasulat o yung mga nararapat na benepisyo na para sa inyo. Hindi po natin, ang hinihingi po natin yung dapat. Wala po sa lapis
yung pong napagkasunduan. Ibig po sabihin nito, pumayag po sila na ito'y nararapat. At ito po'y nakalagay po. Nakalagay po sa mga circular ng DBM. Pero ay itinatago nila yung mga, kumbaga may buko pa house naman to eh. Pero malalantad din ito dahil dahan-dahan po tayong kikilos at yung pagkilos po natin to ay magre-resulta sa paglalantad ng mga anomalya sa loob ng postal. Kaya mga kasama, huwag po tayong magsawa. Alam mo, napakasarap po nung sumama sa mga rally. Para lang po kayo nag-exercise. Kasi yun lamang po. Yun lamang po, mabuti sa inyo, malilim. Ganito, tuwing lalabas naman po sa trabaho, kumbaga yung mga playtime natin. Hindi naman po tayo, kumbaga yung guerrilla type yung ating pagrarally habang nagtatrabaho, ay hinihinto po yung trabaho, hindi po tayo ganun. Ganun po ang respeto ng mga manggagawa ng postal ang kanilang pagtatrabaho. Hindi po nila ginagambala ang operasyon ng postal service. Kaya po sila umilis pagkatapos po ng oras ng trabaho. Kaya sana po, sa mga kasama natin na nandito, sa susunod po nating pagkilos, himokin po natin ang iba nating kasama na pumunta rito. Lumahog po sa pagkilos dahil kung sama-sama po tayong kikilos, sama-sama po nating mapagtatagumpayan ito. Maraming salamat po mula po sa National Trade Union Center. Kami po ay alapay po ninyo, kami nalulungkot dahil marami pa rin mga manggagawang pinagkakait ng mga benepisyo. Pero tayo ilalaban, kikilos, hindi tayo titigil. Maraming salamat po. Pasalamatan natin ang isa sa spokesperson natin na galing sa NTUC. Malaking bagay po din yun na affiliated po tayo sa kanila dahil sila rin po yung mga nagtuturo sa atin at tumutulong para sa mga karahingan natin. So, sa kanila po nagtatanong kung paano yung mga gagawin natin. At unang-una, tama po yung sinasabi niya. Yung pinaglalaban po natin ay nandyan sa CNA na pinirmahan ng dating POSGEN. Ibig sabihin, yan ay yung pinakabibilian natin. Na hindi nila po pwedeng hindi doon. Kahit po yan, ay recognize na civil service. Hello. Sige lang, sige. Mga kasama, gusto ko marinig sa inyo kung ano ang inyong mga hinaing. Sino ang gustong magsalita sa inyo? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Parang nahihiya pa kayo Ito nga PRO natin. Parang ayaw magsalita Samahan namin. So, ang lagi kong kasama dati, nung panahon ng PUP, laging kami magkasama niyan. Pag nag-usap kami niyan, rari tayo. Cool kagad yan. Lagi yan ang kasama ko. Alam niyo ba na yung rationalization dati gusto nating ipa-TRO na siya ang kasama ko. Pinuntahan pa namin. Napunta pa kami sa Malacanang. Dahil kadigit niya si Ronald Llamas. So siya po ang mga founder dati ng PUP. So kumbaga ako naging sabit lang doon. Pero marami rin ako natutunan sa pag-uunyon. Nalaman ko yung mga karapatan natin. Sabi ko nga sa sarili ko, yung mga nangyayari, dapat ipaalam
sa mga tao. Hindi yung inatago. So, bigyan ko lang konting ano, baka pwede magsalita si kasamang Edward. Edward Santa Ana po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi po ako nasabihan, kulay black pala ang susunod. Nakaputi po ako. Unang-una, nakakalungkot. Nung umalis po ako ng postal, may mga ganito ng issue. Na hanggang ngayon ay issue. At isa pang nakakalungkot, bukas po ay gugulitain natin ang araw ng paggawa. Pero nakakalungkot, patuloy pa rin tayong may struggle, may pakikibaka sa usapin ng ating paggawa dito sa postal office. Yun lang po, masaya pong makita kayo muli, tuloy-tuloy lang, kasi sabi nga doon sa kwento, mayroong stone cutter, yung taga-tibag ng bato. Unang tibag, parang nabigo siya kasi hindi nabiyak yung bato. Pangalawa, hindi pa rin nabibiyak. Pangatlo, hindi pa rin. Pang-apat, pero hindi nangangahulugan na may kabiguan yun. Bawat hampas doon sa bato, mag-i-create yun ng bita. Diba? Darating ang panahon, mabibiyak yun. Darating yung panahon, yung pangarap natin para sa ating ahensyang postal office ay matutupad. Magkakaroon na rin ng kasaganaan. At patuloy na palakasin ang union kasi nasa sama-samang pagkilos ang tagumpay ng lahat. Maraming salamat po. Marami pang masasalita. Salamat, kasamang Edward. So, Sige, boss. Sige. mga kasama, nagpapasalamat din ako. Tayo pa yun mga uuwian nyo. Kaya, swerte tayo at nanalo tayo sa eleksyon at naupo tayo sa mga committee. Yun nga lang, parang siyempre, outnumber tayo sa committee, yun na lang natin gagawin sa pagkilos. Kasi, ang nangyayari, puro usapan na lang eh. Nakakasawa rin yung puro usapan, dapat, kailangan, gawa naman. So alam ko yung mga problema nyo rin sa mga opisina nyo. Alam ko, kulang sa tao. Nararanasan ko rin yan. Kulang sa tao. Brinyo, ako nga, pinahirapan din eh. Brinyo mo, nag-OIC ako lang mag-isa. Isipin nyo. Pinahirapan din ako. Pinahirapan din ako ng cluster supervisor ko. Oh. Malabasan nga, nung nanalo na tong postal, pumalag na ako. Di ba? Pumalag na ako. Siyempre, alam ko na yung karapatan ko. At lumalakas ang loob ko na lumaban sa kanila dahil din sa inyo. Dahil kung wala kayo, hindi rin lalakas ang loob ko na paglaban kayo. Kaya ako nagpapasalamat na yung suporta nyo nandyan. Sana naman magtuloy-tuloy yung suporta nyo. Dahil pag walang nangyaring suporta, walang union. Useless ang union kung hindi kayo susuporta. Diba mga kasama? Tama ba yun? Hindi, nakakatuwa lang. Alam mo yan, sa totoo lang, swerte pa rin tayo dito eh. Pero kung titingnan nyo yung mga taga-area, pagka umiikot ako, naku, grabe. Grabe yung nararanasan nila. Kaya sabi ko nga bakit ganito? Hindi ba nakikita? Yung sinasabi nila na wala na raw sulat. Bili mo, parang inaano pa nila yung mga kartero.
Na wala na nga dinideliver yan eh. Hindi namin kasalanan yun. Tama ka. Hindi natin kasalanan yun. Na kumonti ang sulat. Ang tanong, bakit ba kumukonti ang sulat? Di ba? Dahil ano? Bakit kumukonti? Kasi nga, aminin natin, sa sobrang kakulangan ng tao, nauso yung bayanihan, hindi Nadidelay. natin magambanda ng ayos yung trabaho natin. Di ba? Nadidelay. Puro ano na tayo eh. Puro na lang tayo na yung trabaho ng iba, nakatrabaho na rin natin. O tulad niyan, yung pag-e-encode nyo na lang, di ba? Gusto nyo makapag-encode agad. Minsan wala namang internet. Walang tinta. Di ba? Di ba saka makakakita na lahat nawawala, ultimo supplies. Di ba? Nagkukulang sa supplies. O paano natin mapapaayos yung trabaho natin kung ganyan? Di ba? Tapos tayo sisisihin. Di ba? Isipin nyo lang, alam mo sa tao lang ha, kaya umihika rin tayo. Yan lang mga parcel. Yung mga parcel lang ha. Alam mo, meron ako mga kaibigan. Alam mo sabi sa akin, hindi na ako maghuhulog sa inyo. Chocolate na pinadala sa akin, papupuntahin pa ako sa Pasay. Dahil meron daw silang nakita na ay nahinala. Isipin nyo, nasa Malabon yung tao, papupuntahin ng Pasay. Nasaan yung sinasabi na inalalapit natin sa mga tao yung serbisyo? Kung ganyan. Samantalang dati, yung mga parsela natin, ang lakas. Yung mga parsela natin, kung saan lang malapit na post office, doon lang kinukuha. Ngayon, hindi mo pupunta ka pa ng Pasay para lang i-claim. Di ba? Hindi katulad ng kung malapit na post office lang, eh okay lang, hindi natatama rin. Di ba? Ang tanong, bakit ginawa nila sinentralize doon? Lahat. Di ba? Nire-request ko. Pero yun, kausap ko na nga yung mismong yung custom commissioner eh. Malabasa nga, taga-amin eh. At barkada ng mga pinsang ko eh. Oh. Pero mo, sinabihan ko, nagsabi ko sa kanila. Alam mo, sabi ang sabi ng custom commissioner, sige Grace, ikaw na mag-set ng meeting. Pag-usapan natin yan. Kasi sabi ko sa kanya, ako, hindi mo yung matawad sa atin. Nagagalit. Hindi mo, pupunta pa siya ng O, yung barkada ko na sa Japan, di mo naghulog. Ang laman meron yata mansanas yata o ilang piraso. Dumating sa CIMIC bago magpasko. Na-deliver tapos na bagong taon. Nagagalit. Hindi na ako maghuhulog sa inyo. Ngayon, wala na. Mga kaibigan mo nasa abroad, hindi na naghuhulog. Hindi na napapadala rin sa atin. Paano lalakas ang post office? Kung ganyan na may mga pansariling interes. Di ba? Pero mo yung ID, yung ang lakas kung solo natin yan. Di ba? Alam mo, kinumpute na namin yung data yan sa postal ID, kung solo natin, kikita ang korporasyon ng kalahating bilyon sa taon. Bakit kailangan pa natin? Nag-bidding, may nanalo na. Ano nangyari? Wala pa din. Yung dati pa rin.
Paano ma-assess yung korporasyon kung ganyan? Walang pera, sinasabi walang pera, pero promote sila ng promote na matataas. Di ba? Yung mga tumatanggap dati ng rata na nakaupo sa atin, ang ginawa nila, inalis, nilipat, pero dala pa rin nila yung rata. Yung pwesto na inalisan, merong inupo, panibagong rata na naman. Ganyan ba pagtitipid? Kaya ako pinapaalam ko sa inyo para alam nyo kung ano yung nangyayari sa korporasyon. Tama ba yung mga kasama? Tama! Ibig na magtipid lumaki pa, gastos? Alam mo, sa totoo lang, tayo naman unyon. Hindi naman tayo magkaganito. Alam mo, sa totoo lang, para sa akin, wala akong pakialam kung ano yung kinikita nila. Basta ibigay nila yung nararapat para sa manggagawa. Tama? Wala akong paano. Okay lang, sige, kung ano yung pagkakakitaan nyo. Basta ibigay nyo yung nararapat para sa manggagawa. Eh hindi eh. Yun mo, matagal na nating issue. Shuttle bag, raincoat, bota. Bakit ngayon lang sila maglalabas ng ganyan? Di ba? Ano? Tagaraw. Dapat tayo. At isa pa mga kasama. Hindi naman sa pagkaano ha. Sino lang bang makikinabang sa bota at raincoat? Di ba mga kartero lang? Paano naman yung mga kasama nating nasa loob? Magbobota ba? Magre-raincoat? Di ba? Ang kailangan natin ibigay yung makikinabang yung lahat. Katulad ng DNA, di ba? Sahod, ibigay ng buo. Huwag tayong gawing Bombay. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, naaawa din ako sa mga katero natin na wala ng kapasidad na magmotor, pero nagtitiis pa rin na maglakad. Di ba? Dapat, yan ang tinitingnan nila. Sino ba ang motorized? Sino ba ang hindi? Alam mo, bilib na ako sa mga kartero natin na nag-aabono eh. Sabi mo, naglalakad sila. Sariling bulsa nila, imbis na ipapakain nila. Idadagdag na lang sa pamilya niya. Ginagawa pang pamasahe. Sinulat ko na dati yan. Kahit na doon pa, sa unang administration, sinulat ko na yan. Panahon pa ni De La Cruz, sinulat ko na yan. Hanggang sa iba, nagpalit-palit na po, sinusulat ko na yan. Pero wala silang ginagawa. Pero ba rito mga kartero na naglalakad? Uwi na, mga naglalakad. Alam mo, nakakaawa sila eh. Nakakaawa sila. Eh, alam ko yung isa eh. Alam ko yung isang lakad doon eh. Di ba ikaw nilalakad ka? Eh, ba't di ka sumasagot? Kayo, di ba? O yun na mo, nakakaawa naman. Hindi lang kayo, marami pang iba. Alam mo? Alam mo, sa totoo lang, kayo mga naglalakad, kayo mga nagbabayanihan, kayo bayani ng post office eh. Right. Sa totoo lang, kayo bayani ng post office. At kayo rin,
kayo rin ang nag-aangkat ng revenue sa korporasyon. Hindi naman yung mga pinopromote na matataas. Di ba? Yung mga lalaki na sweldo, ano ginagawa? Dapat ang pagtuunan ng pansin, yung gumagawa sa baba. Ika nga, ang sabi ni Kap Ovid, ang kartero ang backbone. Na dapat, yan ang inuuna. Dapat pagmalasakitan. So yun lang mga kasama at medyo gumagabi na. Nagpapasalamat ako sa inyo na kayo'y pumunta rito. Sa ulitin. Wala nang hindi yan. Baka makalimutan. Wala na. Lobat na. Hello. Ayan, sige. Saka baka makalimutan ko. Birihin nyo. Wala na. Birihin nyo isang kasama natin na Secretary General ng Postal. Nakakama kaya na yan si CNA na yan? Cap Jonathan. Yan ang Rosario. Siya may author niyan. Siya lahat ang gumagawa ng mga paglalakad niya ng CNA. Nakakama kaya mo? Hindi ba rin ako buhay si CNA? Lahat ng government nakakatanggap ng pangalan mo. 2017 pa. Naglista na kayo ron? Naglista kayo? Boss, meron. Ito lang si, meron na. Meron na. Ah, sige. Ika-attention lang mo lang. Kailan qualify na tayo? Dahil kailangan natin yung CNA na yan. Bago mag-uwi, ano tayo rito? Pipicture. Pipicture po tayo. Saan ka nakasign ngayon? Ito. Dito? Wala kang dalang ano? Yung Salinas. Wala kang dalang Salinas. CNA! 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 Lapit, lapit kayo lahat, lapit. Picture ako. Lapit, akan ni Mike. Press. Akan ni Mike. Wala na eh. Ha? Wala na eh. May tarpaulin.